Hay mga preni! Halika, tuturuan kita dahil napakadali lang naman itong sundan. At ganitong bersyon ng kasaba cake ang ituturo ko sa inyo. 3 pirasong kamuting kahoy ito o balinghoy ang tawag sa amin sa Mindoro. Hinugasan ko na ito at balatan na natin. Ingat lang at baka masugatan. Madali lang naman din itong balatan. Ayan, tapos na. Hugasang mabuti. Gadgarin o kudkurin hanggang sa maging pino. 8 tasa ang inabot nito mga preni. Ang dami diba? At ang sunod nating gagawin ay pigain para matanggal ang konting katas nito. Pero huwag naman pakapipigain ng husto. Ganto lang. Itabi muna ang katas. Kailangan natin ng 1 piraso ng kinayod na niyog. Lagyan ng tubig. Pigaing mabuti at ihiwalay ang sapal. Salain. Ayan, at ito ay 1.5 tasa ng gata. Ulitin ang proseso, pero mas maraming tubig na ang ilalagay. At ito naman ay 4 tasa ng gata, pangalawang piga. Ayan, at ito na yung katas ng kasaba. Itapon at kunin lang ang starch. At isama ito sa kinayod na kasaba. At para naman sa toppings, sa isang mixing bowl, 1½ cups of coconut milk, unang piga. 3/4 can, kondensada lang ang gagamitin ko. At 2 egg yolks. Itabi ang egg whites at halu-haluin para mag-combine. At para naman sa kasaba mixture, ilagay dito ang 4 tasa ng gata o yung pangalawang piga, 2 tasa ng asukal, at 1/4 can kondensada. Ito yung tira natin doon sa una. At hindi masasayang ang egg whites dahil ilalagay natin ito dito. At maglagay din ng 2 piraso ng itlog, 3 kutsara ng melted butter, at 370 ml evaporated milk. Gradually add. Haluing mabuti hanggang mag-combined. At i-grease ang baking pan ng coconut oil or butter. Ibuhos ang kasama mixture. Marami itong mga preni, talagang mabubusog ang buong pamilya. At may natirang mixture. Lalagyan ko ito ng ubi flavor. Optional lang ito. Gusto ko lang may ibang flavor ang ating kasaba cake. Haluin at ibuhos naman sa another baking pan. Ayan, at 2 baking pan ang inabot nito. Isa lang sa pinainit na oven. At i-bake ito ng 45 minuto, 200 degrees Celsius. At makalipas ang 45 minuto, tanggalin muna sa oven at ibuhos ang toppings. Ito yung tinimpla ko kanina. Ngayon naman ay ibalik sa oven at i-bake uli ng 15 minuto. Ayan, luto na ang ating toppings. Tanggalin ulit sa oven at lagyan ng cheese sa ibabaw. At sa huling pagkakataon ay ibalik sa oven at i-bake ito ng 10 minuto. Top heat settings only. Diyan! Palamigin o pwede din itong ilagay sa ref. At 12 hours later, bago ko ito hiwain. At super ganda ng kinalabasan. At talaga namang itsura pa lang ay nakakatakam na. Talagang inirerekomenda ko ang reseping ito. Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!